Good morning mga tropa. So, ang topic natin ngayon is about carburetor, no? So, mga parts ng carburetor. So, napapansin ko kasi yung iba pag nagbukas ng carburetor, basta-basta na lang nililinis. So, hindi nila alam yung mga function. So, kaya ngayon pagka overhaul, hindi na go-operate ng ayos. Meron tayong mock-up ngayon dito na carburetor. So, nakalas na. I-describe ko sa inyo yung mga bawat function ng carburetor ngayon. So, para ma-troubleshoot natin kung maayos yung ating carburetor. So, hindi basta baklas kabit. Tsaka yung mga parts sasabihin ko na rin sa inyo kung ano yung tawag ng mga parts niya. So, para tsaka yung mga function para madali natin ito-trouble yung carburetor. So, yung mga tropa para maano natin. Lalo na rin sa mga nag-aaral pa, no? So kasama sa exam yung mga parts niyan. So kaya silbi na para na ring review yung ano natin ng carburetor ngayon. So ito tropa yung ating mga parts ng carburetor. So pag nagkalas tayo ng carburetor, so ang mga tools na kailangan natin ay mga screwdriver, Phillips, tsaka precision screw para yung maliliit na screwdriver, mga spanner wrenches, ayan, 12, 14, tsaka 10, Y wrench para doon sa power valve. So, ito ngayon, ang ano natin, umpisa natin dito sa base. So, yun ang base ng carburetor. So, ito siya, makikita nyo to. So, yun ang throttle shaft. No? Ito naman, itong dalawang bilog na yan ang primary throttle plate, secondary throttle plate. So, yun ang mga parts ng pinaka-base, no? Tapos, itong sa ilalim na to, ay ng idle mixture screw. Idle mixture screw yan. Ayan. Tapos, ito yung throttle. Ito naman, so ito yung tinatawag na thermostatic valve. So mamaya sabihin ko sa iyo yung purpose niyan, thermostatic valve. So ito naman yung ating yung float bowl. So diyan iipon yung carburetor, yung gasoline natin, yung gasolina. Float bowl. So ito ang primary barrel. Okay. Secondary barrel, yung bilog. Yan. So, ito, yung nasa loob nito, primary main discharge tube. Yan. Primary main discharge tube. Secondary main discharge tube. So, yan yung daanan. Yung gas na naandito sa dalawang yan. So yan, yung dalawang yan yung port. Pinaka-primary port, secondary port, diyan nakalagay yung jettings natin, no? So dito naman sa bandang to, dito nakalagay yung plunger, no? Okay. So, dating ko. Ito naman ang idle mixture screw. Ang idle speed screw pala, idle speed screw sa minor. Ito yung idle mixture sa hangin. Ito ang idle speed screw. Ayan yung adjustment ng minor. So ito naman ang secondary throttle plate diaphragm. So ito yung diaphragm ng secondary throttle plate. So next, ito ang tinatawag na air horn. So ito yung pinakaibabaw ng carburetor, no? So babalik rin natin. Ayan, air horn. Ito yung pinaka-inlet niya. So, diyan nakalagay yung sa loob niya. Mamaya papakita ko diyan lalagay yung pinaka-strainer niya. Yung panala. Ito yung manggagaling sa fuel pump. So, ito naman ang choke plate. Yan, choke plate. Yan. So, ito naman yung choke diaphragm ng choke, no? Okay. Next,
ito naman mga tropa, tinatawag na cut-off solenoid. Cut-off solenoid. So next, ito naman ang tinatawag na venturi. Venturi. Yan, ang venturi. Secondary and primary venturi. Yung kanyang mga bolts. Ito yung plug. Plug. Ayan. Ito yung plunger. Plunger spring. So, power jet. Tsaka power valve. Yung jet sa dulo. Ito yung valve sa dulo. Slow jet. Ayan. Tapos, yun yung pinaka-strainer nya. Ayan. Ayan. Ito naman yung floater valve. Floater, tsaka yung shafting nya. Mamaya, andyan yung shafting nya. May shafting yan eh. Siguro natabunan. Ayan. Tapos, ito naman, medyo yun yung pinaka-weights nya sa plunger. Tapos yung kanyang check valve, yung bulitas. Primary jettings at secondary jettings. So, yan. Yun ang mga parts ngayon, tropa, ng carburetor. Sana natandaan nyo. Isa-isa na natin, ha? Para alam nyo lahat ng parts ng ating carburetor. Siyempre, kailangan alam din natin yung parts niyan. Lalong-lalo na doon sa mga nag-aaral ng automotive. So, kasama sa assessment yan. Hindi pwedeng puro kalas kabit lang. Kailangan alam natin yung mga parts. So, yan na lecture ko sa inyo yung mga parts. Dito naman tayo sa function, no? Function natin, tsaka paano pag-troubleshoot niyan. Ito, tropa, ang ating base plate, no? So, ito yung primary throttle at secondary throttle. So, paano ba nagpa-function yan? So, pag nag-accelerate ka o dumingin ka ng gas pedal, so bumubuka yung ganyan, no? So, ang karburador, mga tropa, hindi naman yung positive pressure ang nasa loob yan. Bago gumagamit yan ng vacuum pressure, hindi siya ang nagsusupply ng gasolina. Yun ang pangit na term sa karburador. Hindi siya ang nagsusupply. Ang nagsusupply ng gas ay yung tinatawag na fuel pump, electric or manual, no? So, ang purpose ng carburetor ay yung mag-mix lang ng air and fuel mixture. So, paano nagana to? Yung vacuum pressure, pagbababa ng piston, hihigop yan. So, yung nasa loob nito, may hihigop ngayon doon sa loob ng makina sa pamamagitan ng pagbaba ng piston sa intake stroke. So, gumagamit siya ng negative pressure, hindi positive pressure, negative pressure. So, ano ba ang nagiging common na sira sa plate? So, kapag ang problema nyo ay high idle, so hindi lang dito ang pwede maging problema niya. Kapag dalawang klase yan, kapag mataas ang minor, binababaan mo na, ayaw pa siya bumaba, it means may vacuum leak. So, para ma-testing nyo yung vacuum leak, ibig sabihin noon, pwede kayong gumamit ng vacuum pressure gauge. Ibig sabihin, pag mababa ang pressure, missing out. So, kaya ang nangyayari noon, sobra yung hangin, pinababaan mo na. Sagad na yung baba mo ng idle, speed screw, ayaw pa bumaba. Yon. So, may possible na merong nangyayari yan, lumuluwag ang intake manifold, maluwag yung kabit ng carburetor dito, o yung pinaka fibra nya yung sa ilalim. May fibra kasi yan, guys. Yung nandito sa ilalim na kulay na plastic, huwag nyo tatanggalin. So, ano ang purpose ng pinaka fibrang yun, yung kulay itim? So, yung init nung intake manifold hindi magta-transfer dito sa carburetor. Yun ang tinatawag na radiation of heat. Yung heat, pag gumapang dito sa carburetor at uminit ang carburetor, so pag uminit to, mag-evaporate ng mabilis yung ating gas sa loob ng bowl. So magiging cause siya ng high fuel consumption. Kaya iyon, hindi tinatanggal.
So minsan nagkakaproblema doon, nagagasgas. So nagkakasingaw, yung pwedeng maging cause din ng vacuum leak. So kailangan lalagyan natin ng gasket. Hihigpitan natin ng ayos. Madali naman malakong pagka hindi pantay ang ano nyo. So kumuha kayo ng pantay na surface, lihang hindi naman kagaspangan. So pag nilihan nyo yung ano, mapapansin nyo hindi sumasayad lahat ng surface ng plate. Ibig sabihin noon, hindi siya pantay. So minsan naman pagka hindi naman masyado bengkong nakukuha sa gasket, so pwede na rin namang manipis lang ng mga beta gray. Huwag nyo kakapalan kasi possible na pumasok sa loob yun, nalulusaw yun. Bago nyo ilagay, medyo patigisin nyo muna bahagya bago nyo ipatong tong carburetor. Minimal amount lang ng mga silicone. Okay? So yun nga, vacuum leak. So isa pang nagiging problema sa vacuum leak, so kung makikita nyo ang throttle plate, sarado yan. Ayan, pinagilid ko na, sarado. So kapag iyan ay nakita nyo ganyan, yung palibot niya sarado, walang leak yan, gaya nito. So pag nakita nyo may coating nakasiwang na ganoon o may siwang sa gilid, madali naman guys maano tapat mo lang sa liwanag. So may makikita common nagiging siwang niyan dito sa gilid ng throttle shaft. So bakit nagkakaroon ng singaw? So yung iba kasi hindi bumabalikan sa linyador o maganitang throttle cable, hindi naka-linya ng ayos, or itong ating throttle shaft ay kinakalawang, nilalagyan ng spring sa throttle shaft. Meron na namang spring yan. Siyempre minsan napalaki yung spring, nagkakaroon siya ng tinatawag na side thrust. Yung side thrust, napupuwersa yun sa yung side thrust, side by side yan, nagkakapuwersa. So, nahahatak siya ngayon. So, pag nahatak siya, so yung puwersa na papupunta rito sa gilid. So kagad didiin mong gano'n na sa linyador, mayroon side thrust, kanan man niya o kaliwa, nagagasgas ngayon yung throttle plate. So doon wala na tayong magagawa pagka ganon, kundi magpalit ng throttle plate. Meron yung iba nagpapamachine shop, pinamamachine shop. So sa akin naman, sa aking opinion lang, kaysa magpamachine shop ako, bibili na lang ako ng bago. Kasi konti na lang ang magiging diferensya bago pa yung carburetor mo. No? So kung meron namang mga luma-lumang carburetor na same na lang din naman ng base, so pwedeng paltan, kukuha ka ng luma, ilalagay mo sa kanya. So kapag wala ka, talaga mapipilitan kang bumili. So isa yung secondary naman, hindi nakalapat. So dito yan, sa secondary, mapapansin nyo yung paa, minsan tinatamaan niya, naliliko. So kailangan niya, nakabalik siyang ganon. Yan, nakabalik siya. Minsan, ito natatamaan, dumidikit na ganoon, or wala yung spring nito, kasi ito may spring dito yan nakasabit sa taas. Kapag hindi bumalik yan, ganun niya, ibig sabihin nakanganga tong secondary throttle plate. May spring to rito. So tong carburetor na harbat natin dito sa mga tabi-tabi, wala nang spring. So mock-up lang naman natin to. So may video naman ako ng mga in-overhaul ko, doon nyo nila makikita yung output natin. So, explanation lang naman tayo ng mga ngayon, kaya okay na to, pwede na rin kahit kulang. So yun, yung spring niya. So kailangan nakalapat yan na ganoon. Nakalapat na ganoon, sarado. Nakabukang ganoon, ayan, singaw yan, di ba? Kita nyo, nakasingaw na ganyan. Papakita ko sa inyo. Nakasingaw yan. Kailangan niya lapat. Hindi po pwede yan ng hindi siya nakaganoon. Pag may bukas na ganyan, ayan, kita nyo, yan. Gaya niyan. Ayan, nakita nyo yung liwanag sa singaw yan. Kailangan sagad na ganoon. So minsan wala yung spring, or minsan naman naliliko to, tumutukod doon. Lilikuin nyo lang naman yun ng pliers para makita nyo nalalapat siya. So yun ang nagiging cause ng vacuum leak ng high idle. Minsan naman sa mga port, kagaya nitong hose, ayan, kagaya niya, nakikita nyo maluwag na yung butas. So akala nyo sinuksok nyo ganoon, ayan, ganyan, akala nyo nakasuksok na. Ito naman ported naman to. Pag itong mga ng carburetor na to, ported, pag dumiin ka, saka lang magkakaroon ng vacuum pressure.
ang not ported, ito. Yung pag natanggalan ng hose, natanggalan ng nagkasingaw, tataas ang minor. So halimbawa, for example, dito papunta to ng tinatawag nito thermostatic valve. Yung hose mo ay maluwag, ganyan lang, nahugot, or maluwag na, matigas na. So hindi na siya nahakap. Common yan, magkakakos ng vacuum leak yan. So kasi minsan nainit ang carburetor, katagalan yung hose tumitigas. So minsan ginagawa ko lang diyan, pinuputol ko to. Siyempre pag pinutol mo yung dulo maluwag, basta kung aabot pa sasaksak ko ulit yan, para sumikip siya, pawala yung vacuum leak. So nagiging cause din yun sa mga hose na ganito, yan, vacuum leak. So yun ang pagto-trouble ng idle na mataas na hindi mo maibaba. So yun, mga vacuum leak lang yun, medyo madali-dali pa yun. So yung walang idle, sabihin walang idle, yun, may idle siya pero mataas, hindi mo lang maibaba. Yung walang idle naman, so paano ba yung walang idle? Pag check ng walang idle, so binababaan mo yung minor, binababaan mo siya, pagbababa mo namamatay naman siya. Kabaliktaran naman nun sa kanina. Yung kanina binababa mo yung minor, sagad na ayaw bumaba. Ito naman yung pangalawang senaryo, binababaan mo siya, pagbababa mo ng minor namamatay. So ibig sabihin noon, pag ganoon guys, doon ka na magpo-focus dito. Kasi andito yung tinatawag na idle system. Ano ba yung idle system? So, pag nakasaradong ganyan ng throttle plate, hindi yung kumukuha dito sa venturi, sa ibabaw ng carburetor ng gas. Saan dumadaan ng gas yan? So, makikita nyo, tropa, ayan. Yan, yung pinakamaliit na yun sa loob. Yan, yung sa pagitan ng throttle. Yung butas na yun, doon nagdadaan ang ating gasolina pag nakaminor. Maliit lang yung butas na yan. Pag yan ang nabarahan, tapos na, wala na talagang minor. So yan, diyan kayo ngayon magpo-focus. Ngayon, pag ang minor nyo binabaan, namamatay, ito ang pagpo-focus nyo. Pero pag mataas ang minor, tiin ka, sagad, one click, pag didiin, takbo, walang problema, wala lang ang minor, dito kayo magpo-focus. Yan. So, ang gamit paglilinis dyan, guys, ang gamit ng paglilinis niya, gagamit kayo ng carburetor cleanser. Huwag yung basta linisan nyo lang ng gasolina, okay na. Hindi. So, maliliit ang, kita nyo naman kung gaano kaliliit ang butas niyan. So, hahanginan mo lang ng compressor, hindi siguro. Kasi paano nyo makikitang mabubuhay yan? May mga katugon yan. Matatanggal ang bara niya kung hindi nyo naman nakikita yung lumalabas doon yung Unlike sa carburetor cleanser, may hose siyang maliit. Pag in-spray mo dyan, kagaya nito, ang katugon doon sa loob. Makita mo i-spray doon. Pero be careful lang guys. Kasi ang carburetor cleanser ay matapang yan. So gumamit kayo ng protection, yung mga protective eyeglasses. Kasi pag umano sa mata nyo yan, masakit yan. Mabulag kayo. Kasi pag spray yun, baka maanuhan yung mata nyo. Mabulag pa kayo, masakit sa mata yan. So kung ganun senaryo naman nangyari, ilubog mo agad yung mata mo sa tubig. Tapos pag hindi nawawala yung pula, may magpa-check up ka na. No? Para maiwasan naman natin yan, gamit lang lagi ng protective eyeglasses o mga PPE. So ayan, tatlo yung butas na yan. Sprayan mo yan. So makita mo yan, lalabas doon, lalabas doon, lalabas doon. So pag nalabas, lumabas yung may mga daluyan niya. So ibig sabihin, tanggal ang bara. Makikita mo sumisirit yung carburetor cleanser sa katugon niya sa kabila. Okay, gaya rito, yung mga port, yan, sprayan mo yan kasi importante yan. Humihigop ng hangin niya. So pag nilagay mo hose dyan at barado yan, hindi naman gagana yung mga nakalagay dyan ng mga diaphragm, no? Saan mo nilagay yan, ha? Accessories ng carburetor, hindi tapos pati ito sa air mixture screw sa hangin. Pag in-spray mo yan, lalabas yun din yun doon. Yan. So ang pag-check naman ito guys, yung kagaya niya, kata nyo, bago pa. Pag inamigat may giha na, pinapalta na yan, dapat yan paslant, magkakaroon ng tama. Ito medyo nag-uumpisa pa lang. Kasi yung iba kasi kung mag-adjust niyan, hinihigpit ang maigi ka, nagkakatama yun. So kasama naman sa repair kit natin. So yun.
Tapos na tayo tropa dito. Ayan. Primary throttle plate, secondary throttle plate, throttle shock, throttle, at yung kanyang idle mixture screw, base. Okay.